Basahon naton ang aton nga text sa Matthew 25:14 through 15. Basahon ini naton sang dungan kag matunog. Ready? Read. For the kingdom of heaven is as a man traveling into a far country, who called his own servants and delivered unto them his goods. And unto one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1, to every man according to his several ability. And straightway took his journey. Mga muyo kita, anay. Langit no namon nga Dios, amay namon nga balaan, gapangayo kami subong sang kaalam sa imo, nga makaintindi kami sang mensahe sang imo nga pulong. Ginoo, kabay pa magapanghikot ang imo nga balaan nga espiritu kag magatandog sang tagsa namon katagipusoon. Kaya ang imo nga pulong amo ini ang pagkaon sa amon nga kalag, kag amo man ini ang kinanglano namon para magtadlong ang amon nga kabuhi sa imo atubangan. Buligi kami Ginoo nga maaplikar gid namon ang imo nga pulong kag mensahe. Kag kabay pa nga pakamayon mo ini nga makabenepisyo ang amon nga mga pamilya, ang amon nga mga trabaho kag kabuhi. Especially mahimaya kag madayaw ang imo nga ngalan. Gani Lord, pagigupdi kami sa sining adlaw sa pag-worship sa imo pagi sa pagpamati sa imo nga pulong sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Magapong ko ang tanan palihog. Kung lang taon naton diri ang Matthew 25, maga-lay kita na isang foundation. And because ang Matthew 25:14 and 15 nabasa ta naman ni sa mga nagliligad naton nga tema, the value of one. Pero subong lain naman ining iyang igo sa aton. Siling diri sa verse number 14, for the kingdom of heaven is as a man traveling into a far country. Napaanggid ang ginharian sang langit paagi sa sini nga istorya. Amo ini ang pagpalakat kag pagpangabuhi sang ginharian sang Dios. Kaangay kuno sang isa ka taho nga manuglakat sa iban nga lugar. So ang ini nga taho, para maklaro sa aton, ang gina-refer sini amo si Jesus. Okay? Si Jesus nagkabuhi diri sa kalibutan, pero nagpamili siya sang iya nga mga disciples kag mga kaanakan nga nagbaton sa iya kag gintugyanan niya sang balaan nga espiritu. Okay? Siya ini ang taho nga manuglakat sa far country. Ano ining far country? Amo ini ang trono kag panimalay sang iya nga amay didto sa langit. Manuglakat siya. And then nagambal diri siya who called his own servants. Madamo sa mga taho nga nagatudlo nga ining mga servants nga ni wala ni sila maluwas. Pero kung klarohon naton, gintawag ya ang iya mga sulugoon. Sa ancient times, especially sa Israel, ang servant, para mangin servant ikaw, ginabakal ikaw sang imo nga amo. Now, familiar sa inyo ang baklanay? Siling diri sa may 1 Corinthians 6:20. We are bought with a price. Sino nagbakal sa aton? Si Jesus ang ihamili nga dugo. Ginbakal yata. That is why kita nga mga anak sang Dios, iya sang Dios, magaalagad gid dapat sa Ginoo. So ining mga servants ngani, saved ini sila. Kagintagaan sila sang ila nga agalon sang mga talento. Ang isa gintagaan niya sang 5, ang isa naman gintagaan niya sang 2, kag ang isa gintagaan niya sang 1. Now, kung i-connecta ini sa may Acts 1, ano ginambalya? Ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Ang Holy Ghost na siya,
naghambal ina siya sang aptitude and attitude. Amo ina siyang iya nga igo sa aton nga mga anak sang Dios. Abilidad kag pamatasan nga maayo. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness. Amo na siya ang attitude ni Jesus. Ang aptitude amo ning mga ikasarang ability. And then siling niya diri, may ara sang 5 nga ginhatagan siya, may 2, may 1. Now, ang Matthew 25, kung ako magbasa sang una, nagaduso gid iniperme sa akon nga mamangkot, nga ang Dios hindi parihos maghatag opportunity sa iya nga mga kabataan. Gapamangkot man kamuna nga 5 to, nga adriya 2 lang, at tuya 1 lang. Ang Dios bala hindi fair maghatag oportunidad sa aton o kun talento? Siling diri sa idalom nga phrase, to every man according to his several ability. So, ang Dios gali, gahatag suno sa aton ikasarang. So, amuning title sa aton nga mensahe, subong, God gives only what we can handle. Ang Dios nagahatag lang gid kung ano ang aton nga masarangan. Basi mamangkot kita, ti pastor nga ang iba niya dalagko ilayang nga negosyo, ako ya gamay lang. Nga iba niya madamo ang ilayang nga material things, ako ya wala. Nga ang iban tayo nga mga brothers and sisters, may mga salakyan, ako ya wala. Ang pamangkot ko sa imo, nga asang tion nga nagapulaw sila bugtaw kag trabaho, gapulaw bugtaw ka man trabaho? Kita sabat. So ang Dios gali, nagahatag lang suno sa aton ikasarang. For example, bisan tagaan ikaw sang dako nga kantidad. Pero ito sang question na kun kaina, anhon mo ang dako nga kantidad dayon kung ara ina sa imo. For example, gaan ikaw 10 million. Kung wala ikaw may nabalaan sa negosyo, ang 10 million nga na, ibakal mo na sa lakyan, ibakal mo na bayo, ibakal mo na balay, dugay-dugay, ubos na. Di ba la? Ara daw sa may Holy Family Subdivision, kilala nyo na, nagdaog sa luto. Di ba la nung Henry, balaan mo na, mga tumandok dari sa Kalumpang, kilala nyo na, nagdaog sa loto. Pila to ka million? 20 or 10 million? Apatay na siya? Okay, sorry lang, gid. Anong ginimo? Nagpatindog sang balay. Nagbakal sang manami nga mga salakyan. May mga bulig. Pila ka tuig? Wala na. Because, hindi siya kasarang maghandol. Amo na ang Diyos. Hindi na siya maghatag kung hindi kita kasarang maghandol. Timangkot kamuti nga, pastor, gintagaan niya to isa. Kung hindi to siya kasarang, amo na gani, gamay na nga daan aton abilidad, matinamad pa ta. So madula agad na. So kung ang Diyos nagahatag sang ikasarang or nagahatag sa kasarang magkapyot, ano ang himuon naton? Okay, number 1 point naton. Kinanglan ta i-polish ang aton nga mga abilidad. Magambal ikaw nga polish, it means you perfect, you master your ability. Ano bala ang ginhatag sa imo sang Dios nga abilidad kag ikasarang? Kinanglan na naton nga kayuhon. Kinanglan na naton i-improve. Siling diri sa may Proverbs 18:16. A man's gift maketh room for him and bringeth him before great men. Kung sa Ilonggo, madali ka nga makapakigkita sa isa ka dungganon nga tawo kung may dala ka nga regalo para sa iya. Di ba la? May maninoy ako nga nagatudlo dira sa John B. Lacson sa may Molo. May kilala na siya dira sa tupad nga barbero.
Ang barbero, ano gid ang barbero? Hindi man na siya grabe gid, pero sagad sa abi nga barbero. Ginaguntingan niya na mga abogado, mga mayor, vice mayor, mga congressmen. Nga agakadto sa iya ang mga congressmen, mayor, vice mayor, mga manggaranon. Because may skill siya. Di ba la? Ang balon niya to ang mayor, balikid sa wala. Balikid sa wala mangyapon. Balikid sa tao, pati man sa iya. Di ba la? Gasunod pa ang tag-as nga mga taho sa iya. Because sang iya nga skills. Kung manami ikaw, kag sagad ikaw, pangitaon kagid sang tawo, bisan diin ikaw. Di ba la? Lantawa si David. Sang una, shepherd boy lang siya. Pero bisan shepherd boy lang si David, ginaistoryahan saya sang hari kag mga taho sa palasyo. One time, si King Saul may nag-abot iya nga katok. Di sa mayo katulog, di sa kapahuway. Siling ni King Saul, "Provide me now a man that can play well and bring him to me." Tagai ko sang tawo nga sagad magtukar. Kagdala siya sa akon, siguro para maampawan siya sang iya nga katok. Karon ang iya nga servant nagsaling, "Behold, I have seen a son of Jesse, the Bethlehemite, that is cunning in playing, and a mighty valiant man, and a man of war, and prudent in matters, and a comely person, and the Lord is with him." Makon mo si David, digto ya sa may latagon, nagabantay sang iya karnero, ginaistoryahan sa iya sang lagko nga tawo. Siya yang ginapangita, bangod sang iya nga skills. And then dugay-dugay, si David, ato na digto perme sa may palasyo. Every time magtukar siya sang harp, gakaampawan ang hari nga si King Saul. So kinanglan ta ipolish ang aton nga mga abilidad ikasarang. Paano kita mag-polish, pastor? Kung may abilidad ka, hindi na enough. Dapat updan mo na sa maayo nga pamatasan. Kay bisan ano ka kaabilidadan, kung lain batasan mo, dugay-dugay, pahalinon ikaw sa mga upod mo. Di ba la? So dapat gaupdanay na siya. Ability and attitude. Tandaan ta na. For example, ining bar of steel, nagabili ini siya $2. Ining bar of steel, kung kwaon na siya, kag ipulpugon, kag himuon nga horseshoe. Sino diri nagasuksok horseshoe? Wala. Ang iya bili, $20. Gamahal siya. Kung baidon pag ginasa, kag baidon, kag pulpugon, himuon pen, knife, blade, ang iya bili, $200. Grabe pag-increase niya. And then, inang sansalon nga na, kung utihan pagid, kag ipolish, himuon nga spring of watches, nagabili ni $200,000. You see? The more it is beaten, pounded, passed through fire, polished, the greater value. So kung may ara ikaw sang abilidad, bisan isa lang nakabilog, kagamay, kung kay uhon mo, kag i-master ni mo, sigurado ma-increase ginaya ang imo nga value. Ikaw ginaya pangitaon sang tawo. Because kinanglan kanila. Proverbs 22:29, lantawa bala ang isa kataho nga mapisan sa iya nga trabaho. He shall stand before kings. He shall not stand before mean man. Ina nga taho, ang upod yan na perme among mga tag-as posisyon. Because maayo ikaw, mapisan ikaw, master mo ang imo nga trabaho.
In 1 Corinthians 9:26, siling ni Paul, ako gani nagadalagan ko, not as uncertainly. Anong yabot silingon? Nagadalagan siya, hindi nga daw wala siyang direksyon ang iya nga dalagan. Siling niya, nagadalagan ko, sigurado ako sang akon kadtuan kundi na ako makadto. So fight I, not as one that beateth the air. Kung sa hiligay nun diri, siling niya, kagkon sa mga buksidor pa, wala ako nagasumbag sa hangin. Anong matabo sa imo kung boxer ikaw, kag ang imo nga job or ang imo nga hook, hindi ka igo. The more ikaw nga nagakapoy, the more ikaw nagaka-frustrate, nagaluya, ikaw nga nagaluya. Siling ni Paul, kita kun mga buhi kita, mag-alagad kita sa Dios, o kung may ara kita lalambuton, siguraduhon naton kung ano ina. Hindi nga isa nga nagahampas sa hangin. Wala direksyon, wala goal. Usik lang na katama. That is why kung naga-eskwela ikaw subong, eskwela sang tadlong. Kung nagatuon ikaw, naga-worship ikaw, nagakanta, nagatrabaho, seryosoha, kag tuod-tuoda na lang gid. Kay mangin baliwala na siya kung hindi ta pagkayuhon, kag tuod-tuodon, kung hindi ta pag-ipolish, kung hindi ta pag-i-master ang aton nga ginahimo. Just like sa ginambal sang Psalm, sing or serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Tudtuudon ta nalanggid, batsyagon ta nalanggid nga nagaalagad gid kita sa Dios sa matudtuod. Ako, kulang taon ko lang ang akon nga ginhalinan, give up ko akon nga personal dreams, give up ko akon nga personal desires para malambot ko ang ini nga adlaw. Give up ko na to gani para mangin pastor ako, para matukod ini ang cornerstone, para madayon ini ang kabubuton sang Ginoo. Kung titudtudon ko na lang, nga langulanguhan ko pa. Ginuyang ko na dakon kabuhi kag tanan. Kayuhon ko na lang gid, malipay ko pa ang akon nga Ginoo. So man sa aton, dapat ipolish tagid kung ano ang may ara kita. Amo nang ginhambal ni Jesus in Matthew 5:16. Let your light so shine before men. Hindi lang na iyang magsanag, kundi magsanag-sanag gid katama. That they may see your good works. Ang light bala, kung 5 watts lang ni ang light, kag kung layo ikaw nga nagalantaw, hindi mo na siya makita maayo. Pero kung ang suga mo, 1,000 watts, layo-layo ka pa, kita mo na. Amo na siya ang hambal ni Jesus, ang aton nga good works. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So we should polish our abilities. Number 2, produce your ability. Ano na siyang meaning sang produce? It means you increase. Dugangan mo ang imo abilidad. Hindi ka magkontinto nga amo lang na ang nabalaan mo. Hindi ka magkontinto nga amo lang na ang pangabuhi mo. Kung sa pag-alagad sa Ginoo ginatudloan kita nga hindi kita magkontento sa pagpangalagad sa Ginoo, dapat kita mag-increase. Magdamo pagid ang aton nga serbisyo sa Ginoo. 1 Corinthians 15:58. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding. Ang meaning sang always abounding, better than before. Dapat maayo ikaw subong compare sa nagligad.
Kay kung maayo nga ato nagligad, kag naglawlaw kita subong, ma-disappoint kita aton nga Ginoo. Kung tutom kita sa nagligad, kag nangin unfaithful kita subong, hindi gid malipay ang aton nga Ginoo. Dapat always abounding, better than before, in the work of the Lord. For as much as ye know that, because your labor is not in vain in the Lord. May adlaw nga tagaan ikaw sang padya sang aton nga Dios. Kung nakatuon ka mo sang kingdom, kung ano matabo sa 1,000 years, ma-enjoy ang mga faithful, mabakho ang mga unfaithful. For 1,000 years. Imagine, 1,000 katuig. Mahibi ang mga hindi matutom, pero ma-enjoy hari ang mga matutom upod ni Jesus. So anyway, padayon kita. In 1 Samuel 17:40, nantawa bala si David? Si David nangin warrior. Bangod kay kabalo siya sang sling diri sa 1 Samuel 17:40, he took his staff in his hand. Nagabot ang time nga may opportunity nga maatubang niya si Goliath, ready siya. He took the staff in his hand and chose him 5 smooth stones out of the brook and put them in a shepherd's bag, which he had, even in a strip. And his sling was in his hand, and he drew near to the Philistine. Nantawa ba lang armas ni David? Lipak. Sino diri sa aton nga pulis o kung nag-training sa PMA, training sa dingle para mangin pulis. Tapos ang iparma sa iya, lipak. Ang pagitindi ko sa mga tanod lang na iya. Staff ang iya dala sa pagsulong kay Goliath. And also, stones, bato, and sling. Baw, tirador. Makon mo, amo lang na iya na balaan nga armas. Pero, sa sininga time, bangod kay na master ya ini, na polish siya ini, nagdaog sa. Okay, amo nang first point na ton, kay ina. Pagdaog ya kay Goliath, ginhimo na sa soldier ni Saul. Una-una, armor bearer ya ni King Saul. Anay sa ulihi, bao nangin soldier na sa ni King Saul. Bangod kay soldier na sa ni King Saul, ano iya armas? Bato man gyapon kag lipak kag tirador? Wala na. Nag-improve na. Kabalo na siya mag-uyat bangkaw. Kabalo na siya mag-uyat espada. Sa time ni Goliath, sila niya kay King Saul, King Saul, hindi ko ni kabalo magamit. Hindi ko ni magdaog ko na mo ni armas ko. Ari lang ako no, ang bato, lipak, kag ang sling. Pero bangod kay nag-upgrade na siya, gindugangan niya man ang iya nga abilidad. So kung dugangan mo gali imo abilidad, dugangan man sang Ginoo imo nga rangko, imo nga posisyon. Because kabalo ang Ginoo nga mahandol mo ina. Siling ko permi sa akon nga mga tinawo, kung gusto niyo nga halin sa sugod hasta matapos ang project, ara kamo makatrabaho sa akon. Kamo nga mga laborer, dapat tuon kamo sang skill. Dapat kabalo kamo mamanday, dapat kabalo kamo mag-welding, dapat kabalo kamo magmason, kabalo kamo mag-set sang tiles. Para hasta matapos, ara kamo. Hindi na ko mangita sang iban kamo na lang ya ubra sa gihapon. Amo na yang advantage kung kadamo sa aton sang nabalaan, kung gidadunggangan naton aton nga mga abilidad. So paano mag-increase aton ability? Kaangay ni David, wala lang di siya asta sa pagiging soldier, naging hari pa siya. Sa pagiging hari ya, dala-dala yaman gyapon niya abilidad sa pagtukar sang harp. So nagadugang ang iya nga abilidad. So paano mag-increase aton nga ability? In Proverbs 27:17, ari tandaan nyo ha?
especially sa mga pamatanon naton. Kay kamo nagahandom sang dalagko. Kamo may mga handom sa inyo nga kabuhi nga maging successful. Siling sang Proverbs 27:17, pulong ini sang Dios nagalaygay sa aton tanan. Kung ano aton himuon para mag-increase, mag-improve. Iron sharpeneth iron. So a man sharpeneth the countenance of his friend. Ano yung iabot silingon sini pastor? Nga makwa ko sang kutsilyo kung sansalon, kagbaidon ko? Ano ni iabot silingon? Siling niya kung ang sansalon ang nagapatalom sa iya, sansalon man, amo man ikaw. Kung gusto mo mag-alam, kadto ka sa alam. Kung gusto mo mangin matutom, kadto ka sa matutom. Kung gusto mo gamiton sang Dios, kadto ka sa mga ginagamit sang Dios. Kung gusto mo mangin abilidadan, kadto ka to sa may mga abilidad. Fellowship kato sa ila. Kuhaon mo to ang ila na balaan. Pa-influence ikaw sa ila. Explore, read, study, learn. Don't waste your time and opportunity. Pero kung upod mo permi ang mga palaligoy, hampang sang computer, tamad, at ibaidon yaman ka na nga mangin tamad. Wala unod ang ulo. So dapat, digto kita sa mga nagabaid sa aton para magtalom man ang aton nga paminsaron. Imagine bala kung updan mo permi tambay, anong mabalaan mo? Ang istorya sang kabuhi sang iban nga mga tao, di bala? Nga may tsimpo na sila, ito ba sila uba? Pero kung tutuman mo imo nga trabaho, kag upod ka to sa mga kabalo, dugay-dugay, ma-adapt mo ilang nga abilidad. Siling ni Jesus in John 15:8, amo ini ang nalipayan sang akon nga amay, that ye bear much fruit. Kag amo ina sila ang sigurado nga mga sumulunod sang aton nga Ginoo. Ang mga nagapamunga, ang mga nagaproduce sang madamo. Dira nalipay gali ang aton nga Dios. And number 3, preserve your ability. Preserve your ability. When you say preserve, it means you protect, you value. No, paras na bala nga nag-rebound ikaw, pak! Kwaon sa iban, up! O, titra-biling ikaw. Hindi mo paghatag sa iban. O, proteksyonan mo. Ako na ni. Kwaon nyo pa. Siguraduhon ko nini dapat. You protect your ability. Kaya kung hindi mo pagprotektaran, kwaon ginaya sang iban. Damo na iya interesado sa ginahatag sa imo. So, amo na dapat ang aton ubrahon. Ano ang may ara kasubong? You protect. May pamilya ikaw? May bata ikaw? You protect. May work ikaw? May ministry ikaw? You protect. You value. You preserve. Proverbs 22:1, a good name is rather to be chosen than great riches, and loving favor rather than silver and gold. Ano ning kantanan niya, pastor, sa aton nga point nga protect? Siling ni Solomon, kung maayo imo nga ngalan, kung maayo imo reputasyon, mas hamot ka pa sa perfume, mas handumon ka pa sa manggad. Damo ang magalagas sa imo. Damo maga-interesar sa imo. Damo na namian sa imo. So dapat halungan tagali ang aton nga kabuhi, ang aton nga ngalan, ang aton nga testimony. Especially bata kita sang Dios. Nagambal sa everyone that nameth the name of Christ, depart from iniquity. Halungan naton.
si Eleazar, the high priest, in Numbers chapter 20. Kabalo kamo kung paano naangkon ni Eleazar, the high priest, ang iyang posisyon. Si Eleazar, manghod ini siya sa mga kabataan ni Aaron. Kung high priest ikaw, ang magasunod sa imo nga panubli sa imo nga rangko, ang magulang mo nga bata dapat. Pero si Eleazar, ika-tatlo lang siya. Manghod siya, ika-tatlo lang siya eh. Pero nga nagkadto sa iya pagiging high priest. Siling diri sa Numbers 20 verse 24. Bangod si Aaron nakasala. Anong sala ni Aaron? Nagpati siya sa mga taho nga naghimo sang golden calf. Ato si Moses sa babaw bukid. Ginhambalan sa mga taho, wala na to si Moses, patay na to. Himo ta sang golden calf. Naghimo man sa. Gintandaan gito sang Ginoo. In verse 24, sila niya kay Moses, Aaron shall be gathered unto his people, for he shall not enter into the land which I have given unto the children of Israel, because ye rebelled against my word at the water of Meribah. Take Aaron and Eleazar his son, and bring them up unto the Mount Or, and strip Aaron of his garments, and put them upon Eleazar his son, and Aaron shall be gathered unto his people, and shall die there. Mapatay digto si Aaron. Imagine, ara si Eleazar sa ibabaw sang bukid, ara man si tatay nga Aaron, and then mabalaan niya nga, patyon sang Dios iya nga tatay. Kag isaylo sa iya ang pagiging high priest. And Moses did as the Lord commanded, and they went up into Mount Or in the sight of all the congregation, and Moses stripped Aaron of his garments, and put them upon Eleazar his son, and Aaron died there in the top of the mount, and Moses and Eleazar came down from the mount. Now nga nagkadto kay Eleazar, ano natabo sa pinakamagulang kay ikaduha? Sino to gani? Ang duha nga ginsunog sang Dios sa sulod sang templo. Nadab and Abihu. Patay sila. So nagkadto kay Eleazar. Sila ni Eleazar, ako na ni. Hindi ko na ni paghatag sa iban. Tsansa ko na ni. So kung hindi tagali paghalungan ang ginhatag sang Dios, kwao na iya sang iban. Kwao na iya sang ginuhatag na sa iban. So be careful kung gintugyanan ikaw sang Dios. If you have work, position, rank, or title, value what God has given you. Galantaw lang ko bala sa Facebook, kadamo bala subong sa mga pastor nga ang ila church nagguba. Sa nagligad to, nalantaw ko nga, nag-inaway sila sa Cavite Baptist Church, nga, may mga pulis. Tapos may isa man to ka pastor nga kadtuan sang DSWD. O may araman ko kilala nga sa grupo na munda sa barangay nga wala man na gani, hindi man nataas nga posisyon ang ginhatag sa amon, pero nagambal nga kwaon ka na sa kay damo na iya nga kaso, scammer na. Siling ko ba, way? Damo na dan buaya sa Kongres kag sa Senado, madugang pataya sa lupon buaya. Yan mo na iya. Kwaon ka gidya. Kung hindi mo iya paghalungan. So protect, because anytime pwede ikaw kwaon sang Dios. I-preserve na to na ginhatag sa aton. Titus 3:14, and let ours also learn to maintain good works. Maintain good works. Ang ginambali diri nga maintain good works, importante ini. Kaya kung hindi ta pag-maintain ang good works bilang anak sang Dios, kung wala kita himuon, kung hindi ta mag-alagad sa Dios, kung hindi ta paggamiton sa Ginoo, hindi ta mapuslan. Sila niya, for necessary uses, that they be not unfruitful.
Kung wala kita ginagamit sang Dios, hindi kita mamunga. Nagligad si Mana, ginagambal si Brad Paulo, kay mga young people, Pastor, ang ring nagaloy-loy, siling ko, sino malandagampang kay si Brad Paulo, malandagadunk-dunk na daguro, nagloy-loy na. So, gintawag si Rocky, ginlantaw, and then ginhugot. Kay kung hindi pag-i-maintain, hindi na mahampangan, hindi na magamit. Amo man na aton kabuhi. Kung hindi ta mag-maintain sa pag-serve sa Ginoo, hindi ta mapuslan sa Ginoo. Gubaon kita sang panulay. Pakahuyan kita sang yawa. So dapat magsigi-sigi ini. Do paros bala sang bike. Dapat sige bike mo, sige sikad mo. Once nga mag-untat ikaw sikad, ano matabo sa imo? Matumba ka. Maintain good works for kinahanglanon that they be not unfruitful. So, 2 John 1:8, sila nga, look to yourselves that we lose not those things which we have wrought. Sila nga, bantayi mo kaugalingon para hindi naton mawasi ang mga butang agin pangabudlayan ta. But that we receive a full reward. Full reward ang mabaton naton pila kadlaw. So, ang pamangkot, ang pangamuyo, bala, maayo? Kung maayo, padayunon ta. Kung ang pag-serve sa Ginoo, maayo? Kung maayo, padayunon ta. Ang pagkanta sa Ginoo, maayo? Pagsimba? Kung maayo, ina, padayunon ta. Kay may reward kita sina. 1 Corinthians 3:15. If any man's work shall be burned, he shall suffer loss. Pila kadlaw, sa judgment sa Ginoo, dara na siya mabase sang i-reward ya sa aton. Kung ang aton nga ginalagad sa Dios palagpat, masunog ina. Kagang tanan to nga mga ginpangabudlayan naton halin sang gamay kita, kung naluwas na kita, hasta subong. Kung masunog ina, do kaangay ikaw sang isa ka tawo nga nasunog ang ilang nga balay sa kalumpang. Na batyagan nyo kung ano balat yagon sang nasunugan, tanan to nga mga gamit, tanan to nga mga sapatos, bayo, importante pa to be, nasunog. May mga kwarta pa to, nasunog, kanugon. Grabe na to, pulaw bugtaw mo to, pila ng katuig to, nasunog lang. Kanugon eh. Amo na yung ginambal ni Paul, basi masunog lang pila kadlaw. He shall suffer loss. Pero siya, luwas. Luwas sa kalayo. O, kita mo si Pastor Noe, luwas. Why siya masunog? May naka-recover ng family nila. Bago ako mag-end, luyag ko illustrate ini sa inyo ang istorya sang barnyard duck. Barnyard duck. May mga grupo sang wild duck nga nagalupad because of migration. Maubos na ding pagkaon, saylo naman to sila, or ma-change sa climate, saylo naman to sila. Samtang nagalupad sila, may isa ka wild duck nga naglantaw sa dalom. Kita yato, may group man to nga mga duck nga ginabubudan lang sila ya. Wala sila ya ga pangita sa ilang pagkaon, gahulat na lang sila. So siling sang isa ka wild duck, mga yuguro mag-upod ko to sa ila ay, katawhay sang ila pangabuhi digto. May mga pagkaon na, may sound pa no, nanaog siya, and then naglanding siya digto sa grupo sang mga pato. Ginatawag ini nga barnyard ducks. Barnyard, likod sa balay o kung sa lamawan, ginabubudan. So, nag-upod man siya digto, and then nag-enjoy siya. Kaon. Hindi na siya maglupad, hindi na siya mangita, katawhay. Enjoy man to sa fellowship. And then, pila ka season nga nagligad, sila nga do na miss ko na maglupad. And then, nag-agi ang iyang grupo.
Sila, grupo. Maupod ko sa imo. So, na-miss siya mga grupo ya. And then, nag-try siya lupad. Ginspread niya nga wings kag nagpanikasog. Nakalupad siya. Pero sang taas na siya, gulpi lang dagdag siya. Because nagdako na iya lawas. Wala na siya practice. Wala na siya hindi na siya nasanay nga maglupad. First time niya nga magbalik liwat sa paglupad. Dagdag siya kag nabaldagid ang iyang lawas. And siling niya, gusto ko pa tani liwat maglupad, pero wala na sang tsansa nga makalupad ako. From that time on, inang wild duck nangin barnyard duck. Mga utod, are you contented for being a barnyard Christian? Kuntinto kita nga ginabubudan lang ta sang kalibutan kag amo lang ng kaunon ta. Kuntinto ta nga magtampisaw sa lutak kag lunang sang sala. Kag dra lang ta mga buhi kun ano dra ang batasan sang barnyard nga mga taho amo manaton pamatasan. Kung ano da ang kolor sang ilang balahibo, amo man ang aton nga kolor. Wala na tagahandom nga maglupad. Kaupod ang Ginoo sa pagpangalagad sa iya. May kalipay sa pag-serve sa Ginoo. Wala tagahandom sang reward pila ka adlaw nga iya ihatag sa aton. Siling ni Jesus sa Revelation 3:11, behold, magabalik ako sang madasig. Hold fast, which thou hast, that no man take thy crown. Kaptan mo gid ina kung ano ang yara sa imo, para wala sing tawo nga makakuha sang imo nga korona. Ang imo nga korona, amo ina ang imo nga padya pila ka adlaw. Kag amo man ina ang imo nga yabe para mangin hari ikaw kag mag-reign ikaw sa kingdom ni Jesus. So remember, God gives only what we can handle. Number 1, we should polish our abilities. Number 2, we should produce, increase your ability. And number 3, preserve your ability. Dapat ipreserbar mo. Halungan mo, i-value mo kung anong ginahatag sang Ginoo. Whatever God has given you is not just for your own enjoyment. Kung ano da ang ginahatag sang Dios sa aton, wala na ginahatag sang Dios para mag-enjoy lang gid kita. But is a trust that we are responsible for managing well. Dapat responsible kita nga mag-manage sang ginhatag sang aton nga Ginoo para mahatagan niya pagid kita liwat. Mga muyo kita, amay namon nga langit nun sa imo nga mga kamot, ginatugyan namon ang amon nga kabuhi sa masunod nga mga sinimana. Lord, gabay pa ang mensahe nga amon nabatian, makahangkat sa amon Ginoo nga magpangabuhi sang matarong balaan kag insakto sa imo atubangan. Lord, buligi kami nga magsunod sa imo nga mga mando sa amon nga kabuhi. Buligi kami nga mangin matutom. Buligi kami Ginoo nga protektaran namon ang imo nga mga abilidad nga ginhatag. Padamuon ini namon Ginoo kag i-polish ini namon Ginoo para man kami sang padya kung ikaw magakariliwat. Kung ikaw ginistorya subong sang Dios sang sini nga mensahe, seryosoha ini kag istoryaha ang Ginoo kung ano ang dapat nimo nga himuon. Hindi pwede nga kita nga mga anak sang Dios wala nagabag-o ang aton nga kabuhi. Siling ni Apostle Paul, bisan ang aton nga lawas nagatigulang kag nagadunot, dapat
ang aton inward man is renewed day by day. Lord, buligi kami, ang amon nga kabuhi, mangin kalamutan sa imo tubangan, kagamangin blessing gid sa mga taho sa amon palibot. Ining amon pangamuyo sa siningation, sa ngalan ni Jesus nga amon manluluwas. Amen.